Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo, shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Crisanto Palo, shoutout kay Ren Al. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, 3 video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa Storytelling Channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata, sa loob ng mansion ni Eunice si Daryl ay tahimik na nag-aantay sa hallway. Maya-maya, dumating na ang isang kasambahay na kasama ni Lynn na nagtungo sa kanyang silid. Lumapit ang kasambahay at sinabi kay Daryl, "Ginoo, hinahanap niyo daw ang silid na pinagpahingahan ng inyong kasama. Ako ang nagdala sa kanya kanina sa kanyang silid, upang siya ay makapagpahinga," sabi ng kasambahay. Nang marinig ni Daryl ang sinabi ng kasambahay, agad itong ngumiti at sinabi, "Oo, tama ka nga, nais ko sana siyang puntahan upang kamustahin. Maaari mo ba ituro sa akin ang silid na iyon?" sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng kasambahay, siya ay sumagot, "Halika Ginoo, dadalhin na lang kita sa kanyang silid." At nagpas siya ang kasambahay na maglakad. At si Daryl sa kanyang likuran ay sumunod. Maya-maya nakarating na sila Daryl at ang kasambahay sa harapan ng silid ni Lynn. "Nandito na tayo Ginoo, gusto mo bang kumatok ako?" Nang marinig ito ni Daryl, siya ay napakamot ng ulo at sinabi, "Nako, okay na, salamat sa pagsama sa akin. Masyado na kitang naabala. Alam ko sa mga oras na ito ay dapat nagpapahinga na kayo. Lubos ako humihingi ng paumanhin. Ako nang bahala. Maaari ka nang umalis. Salamat sa kabutihan mo," sabi ni Daryl. Nang marinig ito ng kasambahay, ito ay nagsalita, "Walang anuman Ginoo. Trabaho talaga namin ang pagsilbihan ang mga bisita ni Miss Eunice. At kung may kailangan ka pa Ginoo, nasa aming silid lang kami," sabi ng kasambahay, at ito ay nagpas siya ng umalis. Nang makita ni Daryl ang pag-alis nito, siya ay ngumiti. Ang mga kasambahay na mayroon sa mansion ni Eunice ay sobrang babait. Maya-maya, at si Daryl ay nilapit niya ang kanyang tenga sa pinto ng silid ni Lynn, upang pakinggan kung may kaluskos pa sa loob, ngunit wala itong narinig. Naisip ni Daryl sa mga oras na ito na baka tulog na si Lynn. At si Daryl ay nagsalita, "Mahimbing na ata ang tulog ni Miss Lynn ngayon. Siguro hindi ko na dapat siyang storboan." At si Daryl ay nagpas siya ng umalis. Maya-maya nagbukas ang silid ni Lynn. Kanina pa pala niya naririnig ang pag-uusap ni Daryl at ang kasambahay. Nang nakatalikod si Daryl, bigla hinayla ni Lynn ang kamay ni Daryl papasok ng silid. Nang maramdaman ni Daryl ang paghila sa kamay niya, lubos na gulat si Daryl. At nagmura sa kanyang isip, "Damn, gising pa pala itong si Miss Lynn." At si Lynn ay nagsalita, "Saan ka pupunta? Nais mo bang umalis? Nais mo pumunta sa aking silid, ngunit ikaw ay aalis agad?" sabi ni Lynn sa mahinang tono. At si Daryl ay napakamot ng ulo. Si Lynn ay sinarado ang pinto at siya ay nagsalita, "Ano masamang hangin ang nagdala sa iyo dito?" tanong ni Lynn sa masungit na tono. Nang marinig ito ni Daryl, agad siya napakamot ng ulo at sinabi, "Miss Lynn, nais sana kita kamustahin, ngunit nang marinig kong wala ng kahit konting kalusko sa iyong silid, nagpas siya na lang ako umalis." Tuldok, "At sa ganitong oras bakit gising ka pa?" tanong ni Daryl kay Lynn. At si Lynn naman ay sumagot, "Hindi ako makatulog sa kakaisip." Nang marinig ni Daryl ang mga salita ni Lynn, agad itong sumagot, "Humihingi ako ng tawad Miss Lynn, na hindi tayo agad naglakbay patungo sa inyong lugar ng mga elf. Alam ko din na nag-aalala ka na sa iyong mga kalahi, lalo na kay Master Ken. Hayaan mo, bukas na bukas tayo ay aalis na upang tumungo at bumalik na sa inyong lugar. Huwag ka na mag-isip pa," sabi ni Daryl.
Nang marinig ni Lin ang mga sinasabi ni Daryl, siya ay nagsalita sa pag-alit na tono. Hindi iyon ang aking iniisip. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagtanong, Miss Lin, maaari ko bang malaman ano ang bumabagabag sa iyong isipan? Kaya hindi ka makatulog sa mga oras na ito. Nang marinig ito ni Lin, siya ay sumagot, gusto mo ba talagang malaman? Ako ay sobrang naiinis sa iyo. Nais kitang patayin sa mga oras na ito. Matapos lahat ng nangyari sa ating dalawa, ilang beses na tayong nagsiping. Ngunit ang pakilala mo sa akin sa iyong kapatid na babae ay isang matalik na kaibigan mo lang ako. At maya-maya, sinampal ni Lin si Daryl ng malakas. Pak! Tumama ang palad ni Lin sa mukha ni Daryl. Nang maramdaman ni Daryl ang sampal ni Lin, ito ay nagmura sa kanyang isip. Kaya pala ganito na lang ang galit sa akin ni Miss Lin ngayon. Dahil sa aking sinabi kanina kay Eunice, hindi ko naman alam na gusto niya ipakilala ko siya bilang asawa. Kasalanan ko din kung bakit hindi siya makatulog ngayon. Bulong ni Daryl sa kanyang isip. Maya-maya si Daryl ay tumingin kay Lin at sinabi, paumanhin Miss Lin, hindi ko naman nais na ganun ang ipakilala ko kay Eunice sa iyo. Naisip ko lang na baka ikaw ay may lang. Kung sabihin ko na ikaw ay aking asawa. At tama nga ang kanyang narinig nung tayo ay nasa loob ng bentahan ng mga magagarbong sasakyan. Patawad, huwag ka na magalit sa akin. Kaya naman din ako naparito upang samahan ka matulog sa iyong silid. Sabi ni Daryl. Oo, nag-isip na lang si Daryl ng isang paraan upang gumaang ang pakiramdam ni Lin. Nang marinig ito ni Lin, agad nagbago ang aura nito. Ang kanina sobrang galit ay napalitan ng isang mahinahon na pag-uugali. At ito ay nagsalita. Totoo ba? Nais mo matulog sa silid na ito na kasama ako? Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl, ito ay napakamot ng ulo at sinasabi sa kanya sarili. Nako, tama ba ang naisip ko? Kung dito ako matutulog, mahihirapan ako makaalis ngayon upang puntahan ang aking pamilya. Sabi ni Daryl sa kanyang isip. Ngunit wala na akong magagawa. Kung babaguhin ko pa ang aking sinabi, sigurado akong lalong magagalit itong si Miss Lin. At maya-maya, si Daryl ay ngumiti. Oo Miss Lin, nais ko sa iyong silid magpahinga upang makasama ka. Alam ko pagbalik natin sa lugar ng mga elf, ay hindi na natin ito magagawa. Sabi ni Daryl nang nakangiti. Nang marinig ito ni Lin, agad-agad niyang tinulak si Daryl sa malambot na kama. At sinabi kong ganon, halika na magpahinga na tayo. Sa pagtulak ni Lin, si Daryl ay nagulat, at sinabi, hindi mo na ako kailangan itulak pa Miss Lin. Masyado ka naman na paghahalataan na ako ay gustong-gusto mo makatabi. Sabi ni Daryl sa mapang-asar na tono. Nang marinig ito ni Lin, namula ang kanyang maganda muka at si Daryl ay kanyang tinadyakan. At sinabi, ang kapal talaga ng muka mo. Nais ko lang magpahinga na masyado ka nang nakakaabala sa akin. Sinabi mo na nais mo matulog sa aking silid, kaya tinulak na kita at para makapagpahinga na tayo, sabi ni Lin sa malakas na tono. At sa pagsipal ni Lin kay Daryl, si Daryl ay nalaglag sa kama at ito ay bamulong. Ang pag-uugali talaga nitong si Miss Lin ay walang pasensya. Ako ay nagbibiro lamang. At si Daryl ay nagsalita. Nagbibiro lang naman ako Miss Lin. Bakit mo naman ako sinipa? Sabi ni Daryl nang marinig ito ni Lin, siya ay nagsalita. Diyan ka sa baba matulog. Ayokong makatabi ka sa pagtulog. Kanina hinayaan ko na ikaw ay matulog sa kama na ito nakatabi ako. Ngunit nagbago na ang aking isip. Sa baba ka na matulog ngayon. Huwag ka nang magulo. Nais ko na magpahinga na. Huwag mo na ako storboan. Sabi ni Lin. Nang marinig ito ni Daryl, siya ay nagmumura sa kanyang isip. Totoo ba sa sahig ako matutulog? Bumabalik na naman ang masungit mong pag-uugali Miss Lin. Sabi ni Daryl. Kung ganon, sa sahig talaga ako matutulog. Maya-maya may naisip si Daryl. Oo nga pala, bakit ako matutulog? May nais pala akong puntahan. Kailangan makatulog na nga si Miss Lin sa mga oras na ito. Upang ako ay makaalis na nang hindi niya alam. At tama lang na dito ako sa sahig matulog upang makaalis ako nang hindi siya mastorbo. Ngumiti si Daryl at sinabi, kung ganon Miss Lin, dito na lang ako matutulog. Ayaw mo pala ako katabi. Tuldok, maya-maya tumayo si Daryl at tumungo sa isang kabinet. Baka may extra kumot dito. Binuksan ni Daryl ang kabinet at siya ay ngumiti.
Sabi na may kumot at unan sa cabinet na ito. At ito ay mabilis na kinuha ni Daryl at nilatag sa sahig. At maya-maya ito ay humiga na. Nang mapansin ito ni Lin siya ay sumigaw. Baliw. Baliw ka ba talaga? Hindi ka man nagpumilit na sa kama matulog upang ako ay matabihan. Nadidesmaya ako sa inaasal mo sa akin ngayon, Vin. Kung sa sahig ka matulog maaari ka nang lumabas ng silid na ito. At sa paglabas mo, kalimutan mo na ang lahat ng nangyari sa ating. At bukas na bukas, ako mag-isa ang babalik sa aming lugar. Kahit hindi ko alam kung saan tutungo o tamang daan, ako ay maglalakbay mag-isa. Upang hindi ka lang makita. Sabi ni Lin sa galit na tono. Nang marinig ito ni Daryl. Halos umiyak ng walang luha si Daryl sa mga oras na ito. At ito ay nagsabi. Ang hirap talaga intindihin ng pag-uugali nitong si Miss Lin. Sa lahat ng aking naging babae. Sa kanya lang sumasakit ang ulo ng ganito. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At maya-maya, si Daryl ay napakamot ng ulo at sinabi. Nandyan na ako. Miss Lin, ako ay tatabi na sa iyong tabi. At si Daryl ay dahan-dahan humiga. Sa paghiga ni Daryl agad-agad itong yamakap kay Lin at mamulong. Ang iyong amoy talaga, Miss Lin, ay napakabango na para isang bulaklak. Nang marinig ito ni Lin, mabilis itong humarap kay Daryl at sinabi, Vin, may nais ako gawin ngayon gabi. Sabi ni Lin habang namumula ang kanyang magandang muka. Nang marinig ito ni Daryl siya ay nagulat at sinabi, bakit namumula ka, Miss Lin? Ano ba ang nais mo gawin ngayon? Sabi ni Daryl. Maya-maya, yamakap din si Lin kay Daryl at unti-unti itong humalik sa labi ni Daryl. At sa ginawa ni Lin, napagtanto ni Daryl ang gusto gawin ni Lin. At ito ay ngumiti ng patago at mamulong. Masyado nang nasanay sa akin si Miss Lin. At sa ganitong gawain, ay kanyang hinahanap-hanap na. Paano na lang kung makabalik na kami sa kanilang lugar ng mga elf? Bulong ni Daryl at maya-maya tumayo si Lin at umupo sa katawan ni Daryl at dahan-dahan. Inalis ang mga suot nito. Lumabas ang tinataglay na magandang katawan ni Lin. Ang hubog nito ay napaka-fit. At ang kanyang dalawang bundok ay malambot na tayong-tayo. Nang makita ni Daryl ang ginawa ni Lin at ang katawan ni Lin at bumungad na kay Daryl. Si Daryl ay mabilis na humalik kay Lin at ang dalawa ay naglambingan na. Ilang minuto ang lumipas. Natapos ang dalawa. At si Lin ay nagsalita, Vin. Nais ko nang matulog. Huwag kang aalis sa aking tabi. Huwag mo ako iiwan, na kahit makabalik na tayo sa aming kaharian. Nais ko sana walang magbago sa atin. Maliwanag ba? Sabi ni Lin sa inaantok na tono. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!